Isa pang balita. Oy, maki-update naman tayo. Maki-update muna tayo kay Inday Sara bago natin puntahan yung kanyang kaso, ha? O i-play natin tong ano naman 'yan? I-play natin tong balita na ito kay VP Sara. O ayan, sige na. Meron siyang message kanina, ang sabi lang niya para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Yes! Hindi kami, sabi niya, Nandito pa kami hanggat gusto pa kami ng tao. Ito ang kagandahan ng Duterte crowd. We help each other, and since totoong mga tao tayo, without money involved, nagpapakita tayo ng suporta sa kanila. And I'm telling you, kung pwede lang kayong isa-isang pasalamatan ni Inday Sara, pasasalamatan kayo ni Inday Sara. I remember nung I think a couple of years back. Tama ba? Mga magdadalawang taon na minute kami ni Pangulong Duterte sa isang rest house diyan sa Davao. Sabi niya sa amin, punta kayo dito. Gusto ko kayong makausap. Gastos kami nun. Agad-agad, as in, ngayong araw, bukas, kita tayo dito sa address na to. So kami naman, bili kami ng ticket. Ang mahal ng ticket nun. Ako, si Master Judea, si Jay Guevara, si Banat Bay, at saka si Coach Oli. 5 pa kami nun. Wala pa si paring RJ at saka wala pa si Sir Jack. First time na makikita ni Jay Guevara tsaka ni Master Judea si Pangulong Duterte. First time. Kaya talagang sabi namin, sige tara, kami. So bili kami, kanya-kanya kami ng bili ng ticket. Ang mahal ng ticket. Putang ina talaga papunta ng Davao. Ewan ko ba't ang mahal-mahal papunta ng Davao eh. Pinakamahal talaga ang ticket ng Davao at saka ng Boracay, putaragis niya. Mas mahal pa yung papunta ng Davao kaysa papunta ng Hong Kong. Pag pumunta ka ng Hong Kong, mga 6,000 lang makakapunta balik ka na sa Davao, putsang ina, one way, mang 15,000, ganyan. So ganun mga bossing. Pagdating namin doon sa dumating si Pangulong Duterte. Ayun yung nag-video greet siya sa akin ng lahat ng mga tumatambay sa Boss Dada channel. Manatili kayong mga gwapo at gwapa, yun. Alam niyo na ipagkwentuhan siya sa amin. Sabi niya, I want to thank you. As in, I treat you as my good friends. And I want to thank you because hindi posibleng matapos ko yung aking presidency kung hindi nyo ako tinulungan. Grabe. Oo, kinilabutan ako noon. Imaginein mo, I'm just a normal person. I'm just a normal person. Ito si Pangulong Duterte, dating Pangulo, pinakamagaling na Pangulo, if not pinakamahusay na Pangulo sa buong Pilipinas. Sinabihan niya ako na, personally, I want to say thank you for helping me finish my term. Parang ang sinasabi niya, ang daming umaatake sa akin noon, nandiyan kayo na pumuprotekta sa akin. Hindi siya nagbayad eh. Walang perang ibinigay si Pangulong Duterte, pero pinagtatanggol namin siya. Ano ang sinabi niya? Dahil nga wala siyang pera, personally, gusto na lang niyang magpasalamat sa akin. Alam niyo ba, naisip ko nung habang nagpapasalamat siya sa akin, kasi I'm just one person eh. Feeling ko, the people that follows me, nitong channel natin, mga subscribers natin, pinasasalamatan niya na ako lang yung representative nyo, the whole Boss Dada community and the whole Banateros community, pinasasalamatan ni Pangulong Duterte for supporting him, for fighting for him, and for defending him. Ganon. So ganon din si Inday Sara na nandito kami kapag gusto nyo pa kami. Pag ayaw nyo na sa amin, alis na kami dito. Pero maganda itong sinabi ni Inday. Kasi, alam niyo ba si Inday, wala talaga siyang planong tumakbong presidente. Wala talagang kaplano-plano si Inday tumakbong presidente. Hanggang sa 2028, hindi pa siya nakakapag-decide kung tatakbo siyang presidente. Sa totoo lang, kaya lang talagang tayo yung
nagre-request, tayo yung talagang tumatangis, nagdadasal na tumakbo siya. Kasi nung 2022, gusto natin siya maging presidente. Hindi niya talaga yon kinagat. Alam niyo kung bakit? Sabi niya noon, maliit pa yung mga anak ko. At saka, yung anak ko, nagpapagamot pa yung isa. So, kailangan nandiyan ako. Hindi ko pwedeng isakripisyo yung pagiging nanay ko sa posisyon. Hindi pa ako ready. Yun yung sinasabi niya hindi siya ready. Hindi niya sinasabing hindi pa siya ready psychologically, yung talino niya, experience, hindi ready, no. Sinasabi niya hindi pa siya ready because she's a mother. Alam mo, yun ang problema kapag ka ikaw ay isang nanay eh. Talagang malambot ang puso mo at talagang pamilya ang priority mo. So hindi pa siya ready noon. Kaya nga yun ang ginamit ng mga Marcos para mabudol siya eh. Tumakbo siyang vice president eh. Kasi pinangako ng mambubudol, magnanakaw na pamilya Marcos na you can still get to be a mom sa mga anak mo. Makaka-focus ka pa rin sa kanila. Gamitin mo yung chopper para umuwi ka araw-araw. Kasi sabi niya, I need to tuck my kids sa pagtulog nila gabi-gabi. Oo, gamitin mo yung chopper. Tapos wala naman masyadong trabaho ang vice president. Ang trabaho man ng vice president, antay na kung mamatay. So, makakapag-focus ka pa rin sa pamilya mo. You can still, get to do your mom duties. Yun yung inano sa kanya. Kaya niya tinanggap yan. Kahit na siya naman yung mananalo sanang presidente, they took advantage of her being a mother. At yung kabataan ng kanyang mga anak. So, yun talaga yung reason kaya ayaw niya talagang tumakbo. And ngayon, if you're gonna ask her with what's happening sa bayan natin, nakakawalang gana naman talaga. Sinong gago ang gustong pamunuan ng Pilipinas pagkatapos nitong mga Marcos Romualdez na to, uubusin na nila yung pera ng Pilipinas? Wala silang mga proyekto, legacy projects, mga build projects na magki-carry over sa susunod na administrasyon. Wala silang plano eh. Kasi ubos talaga pera natin. Sinong gago ang gustong pamanahan ka ng bulok-bulok na bahay, di ba? Alam ibig sabihin, kung halimbawa ikaw, isa kang tao, pinapamanahan kita pamanahan kita ng isang bahay na puro aswang. Tangina, gusto mo pa ba yung bahay na yun? Hindi ba? Kasi meron dito sa Japan, napagkwentuhan nga namin kagabi, dito daw sa Japan, meron daw mga bahay na inaabandon na dun sa mga bulubundukin. Tapos yung bahay daw na yun, dito sa Tokyo, inaalok nila sa mga tao dito na ikaw, punta ka dun, ikaw sa'yo na yung bahay na yun, bibigyan ka pa namin ng allowance, lumayas ka lang dito sa Tokyo, putang ina ninyo, ang dami-dami nyo na dito. Tapos yung mga Pilipino, pumupunta daw dun. Probinsya daw yun, napakalayo nun, pero pumupunta sila dun, kinukuha nila yun kasi nga may allowance, sa libre bahay pa. Tapos pwede pa sila magtanim, magagaling magtanim mga Pilipino. So, ganun daw yung ginagawa dito sa Tokyo. Ikaw ba, papayag ka, papamanahan ka. Tapos yung ipapamana sa iyo, bulok-bulok na kotse. Utangin na niyan. Ang masaklap nun, hindi siya sa'yo. Pero pinapaayos sa'yo. Sinira ng mekaniko, putangin ng mekanikong Marcos na ito, sinira nila yung sasakyan, tapos nung hindi nila maayos, puta ipapamana sa'yo, tatanggapin mo. Siyempre ayaw mo, hindi ba? So miski ako si Inday Sara hesitant ako or may reservations ako sa pagtakbo sa 2028. Bakit? Puta, bagsak ang ekonomiya. Ang daming kriminal, ang daming adik, ang daming rebelde, NPA, komunista, abusaya, poke ng ina niyan. Di ba? Sinong magkakaroon ng gana? Kaya itong sinabi na to ni Inday Sara na nandito kami dahil gusto nyo pa sa amin, it's a positive sign na mukhang magkakaroon tayo ng VP Sara na VP na presidente pa. Di ba? Nagpapasalamat si Inday Sara sa atin. Ano nangyari? Naputol ba yung ko na naman? Parang nagloloko tong ko di ba? So, yan yung sinasabi natin na si VP Sara Duterte ay talagang nagpapasalamat sa atin for everything that we are doing for their family. And napaka-organic. Ano ba ang Christmas wish ng isang VP Sara Duterte? Pakinggan nga natin anong kanyang Christmas wish. Gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo
dito ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte, and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga-Hague, mga tiga-ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no? Na napakahirap dahil ano yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho, pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon, pero everybody made time for former President Rodrigo Duterte. And we as member of the family, I would like to thank you all for your effort and for your passion to show the world your support to President Rodrigo Duterte. Ang second, ang pangalawa ay ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong Pasko. This is something as well that I discussed with President Duterte, because he was asking about how is the family, kumusta ang mga bata, and I said to him earlier, kung meron mang problema, sabi ko, okay na ganun lang dahil wala sa kanila ang merong sakit. Dahil ang pinakamalaking problema talaga ng mga pamilya at ng mga tao is ang magkasakit, dahil walang solusyon sa sakit sa terminal illness, sa stage 4 cancer. Yun yung mga problema na walang solusyon. All the other problems ay nagagawa natin ng paraan, nahahanapan natin ng solusyon. Pero yung magkasakit, yun yung... Galing nung Christmas wish ni Inday Sara. Alam nyo ba? Dahil na may Christmas wish din si Bongbong, mamaya paparinig ko sa inyo. Pero tingnan nyo, i-compare nyo yung Christmas wish ni Inday Sara. Hindi pa pansarili. Yung Christmas wish ni Inday Sara, para sa inyong lahat na sana with sa buong Pilipinas, with the current situation of our government, with yung pagnanakaw nila sa sektor ng edukasyon, sa sektor ng health, sana hindi kayo magkasakit. Sana walang malalang sakit. Sana maging maayos ang inyong mga kalusugan. Yun ang kanyang Christmas wish sa mga Pilipino. Pucha, mamaya panoorin niyo yung Christmas wish ni Adi. Something, ang kanyang panalangin is something na hindi nabibili ng pera. Tandaan nyo yung mga pinagsasabi niyo, mamaya may papakita ko sa inyo. Tinan niyo yung wish nung ulul. Nako, patama ito kay Bongbong. Patama ito kay Bongbong. Parang sinasabi niya, ikaw Bongbong, kahit na napakadami ng ninakaw ng pamilya nyo, kahit na nasa Guinness World of Record ang mga magulang mo sa pinakamagnanakaw sa buong mundo, at i-add mo pa yung ninakaw mo at nung anak mo, pati nung pinsan mo, sa sobrang dami niyan, kahit na may access ka pa sa kabilang universe, sa sobrang dami ng pera mo ka, magpagamot ka pag nagkasakit ka sa Pluto, tandaan mo, walang yaman, walang kayamanan, walang mayaman at walang nakakaangat sa buhay kapag may malalang sakit ka. Kita nyo nangyari kay Chris Aquino. 'Di ba? Ang yaman-yaman, ang linis-linis sa katawan, tapos biglang dinapuan siya nung sakit na putang ina, hindi mo maipaliwanag. Grabe, 'di ba?
O tas ngayon, wala na siyang kita, marami man silang pera, pero kahit gaano siya kayaman, kahit pumunta siya sa ibang bansa at maghanap ng sobrang galing na doktor, hindi gumagaling yung sakit niya. Hindi magamot-gamot yung kanyang sakit. Yan yung sinasabi. So, ngayon, ikaw, Bongbong, magising ka sa katotohanan. Kasi sa dami ng ninakaw mo, ilang taong ka na lang naman mabubuhay sa mundo. Baka nga wala na 1 taon eh. Sa dami ng kung ano-anong party-parting ginagawa ninyo eh. Baka ma-overdose kayo niyan. Sinasabi ni Inday na wag masyadong materialistic, wag na masyadong marami. Dahil kahit gaano karami yung kinuha mo, Bongbong, din na yan may extend yung buhay mo. Di ba? Ang ganda ng message ni Inday Sara sa atin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming